Latest news, matindi to. Ikinanta na, matibay na ebidensya, hawak na, magalong, akap, na bisto. Ayan, syempre, etong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito, pag-usapan muna natin itong pasabog ni Mayor Magalong. Siyempre, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Ayan, siyempre, walang iba kundi si Coach Oli. Ayan, suportahan natin si Coach Oli, pagpatuloy natin. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30. 30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million. 90 million lahat yun. 30 million. Grabe, no? 30 plus 30 plus 30, tama, 90 million. Grabe, no? 90 million? Oh, 30-30-30. Kung ikaw ang host ng mga sorties na yon, kung lahat ikaw, diba? 30 million, 30 million, 30 million. Grabe, no? Isipin ninyo, magkano lang ang minimum wage sa atin? At karamihan ng Pilipino nasa minimum wage. Karamihan nga below minimum wage pa. Yes. Samantalang itong mga congressman na ito, lantarang pagnanakaw ang ginagawa sa bansang Pilipinas. 30 million, diba? Ilan po sa atin ang kumikita ng 30 million? Baka nga karamihan sa Pilipino, mamamatay na lang ni hindi man lang nakasubok kumita sa lifetime nila ng 30 million. Ay, tama yan. Ako sa tagal ko na sa mundong to, hindi pa ako nakakakita ng 30 million. Minsan nga, hinihiling ko kahit makakita man lang ako ng 5 million. Diba? Pero sila, no, napakasimple lang. Ang bilis nila magkaroon ng milyon-milyon. Mantakin mo, 30, 30, 30, 90 million, 30 million. Simple lang. Ang ginagawa mo, paupo-upo ka lang, pasalita-salita ka lang, diba? Pasita-sita ka lang, papangapangako ka lang, may 30 million ka na. Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit ang dami-daming gustong tumakbo sa politika. Diba? Ibukod na natin dun yung mga matitinong gustong tumakbo. Diba? Yung mga matitino nagiging kawawa Kasi sila gusto nilang maging pata sa mga tao pero sila pa yung lumalabas na masama. Ipasok na natin dyan yung mga Duterte. Gumagawa sila ng kabutihan para sa mga taong bayan. Sila pa yung lumalabas na masama. Sila yung mga galit sa kurap. Sila yung pinapalabas na kurap. Samantalang yung mga galit sa kanila at mga nagbibintang sa mga Duterte, sila ang mga salarin. Diba? Parang natatakot sila sa sarili nilang multo. Parang ang tingin nila sa mga Duterte, multo Diba? Tapos sila napakasimple lang ng ginagawa nila sa buhay nila. Ganyan lang. Mang-abala ng tao, mambintang ng kung sino-sino. Diba? Sumusweldo ka ng ganyan, 30 million. Yung mga manggagawa natin talagang nagsusunog na ng kilay. Nagbabatak ng katawan, nagbibilad sa init ng araw. Ni hindi man lang sila sumusweldo ng ganyan. Samantalang kayo, napakasimple lang ng ginagawa niyo. Diba? Halos napaka-unfair sa lahat ng mga Pilipino ang pinaggagawa ninyo na nalalaman namin ngayon. Diba? Hindi namin kayo pinagbibintangan. Sadyang meron lang talagang lumalabas na mga ganito laban sa inyo. Diba? Kung kayo ay walang kinalaman, maaari naman kayong magpaliwanag sa mga sarili ninyo. Pero, Diyos ko naman, grabe. Yung mga perang ganyan kalaki, imbis na malaki ang may tutulong sa mga taong bayan, wala. Naaaksaya lang sa walang kakwenta-kwentang bagay. Kung sa tingin nyo na hindi naman naaaksaya kasi sa bulsa nyo naman napupunta, di wow. Diba? Pero kawawa naman kaming mga mamamayan na nandito sa ilalim ng laylayan nyo. Diba? Tumingin naman kayo kasi hindi nyo kami nararamdaman 'Di ba? Samantalang itong mga to,
in just a snap, 30 million. 30 million, 30 million, 30 million. Grabe, 90 million. AIX or AKAP, 30 million na MAIT and 30 million na tupad. Ito ang bagong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa ayuda ng pamahalaan na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Can you just imagine? Kaya nga gustong-gusto nila yung lintik na ayudang yan. Di ba? Yan lintik na ayudang yan na wala namang kakwenta-kwenta sa panahon ngayon, bakit pa nila sinusulong masyado? Binibigyan mo ng ayuda lahat ng mga tao samantalang nakakapagtrabaho naman ng malaya ang mga tao ngayon. 'Di ba? Alam nyo sa ginagawa nyong yan, ginagawa nyong batugan lahat ng mga tao. Imbis na ang isulong ninyo ay magdagdag kayo ng trabaho at dagdagan ng sweldo ng mga manggagawa, hindi nyo ginagawa. Bagkus kung ano-ano ang ginagawa ninyo. Bakit nyo pinipilit siyang mang-ayudang yan? 'Di ba? Na hindi naman talaga panahon ngayon. Hindi masamang tumulong sa ibang tao, pero kung tutulong ka sa ibang tao, yung siguraduhin mo na long-term solution. Hindi short-term solution. Ano, buwan-buwan bibigyan mo sila ng 4,000, 3,000. Hindi mo sila pagtatrabahuhin. Ganun lang. Mali ang itinuturo nyo sa mga tao. 'Di ba? Mali. Unfair 'yun sa mga taong nagbabanat ng buto. Kung gusto nyo makatulong sa mga taong mahihirap dito sa bansa natin, bakit hindi kayo magbigay o maglunsad ng mga negosyo, pang-negosyo para sa kanila? Magbigay ng trabaho para sa kanila. Hindi yung magbigay ng ganyan. Dahil alam nyo ba na yung mga pinamimigay ninyo ay pwede pa nating magamit sa mga susunod kung sakaling magkaroon tayo ng mga emergency. 'Di ba? Gaya ng mga kalamidad, meron kayong ilalabas pero ang ginagawa ninyo, naglulustay lang kayo ng pera sa walang kakwenta-kwentang bagay. Ganun kalaki. 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi Grabe yung mga nagiging pasabog ni Mayor General Magalong. 'Di ba? Talagang saludo dito kay Mayor Magalong na talagang concerned siya sa kung ano yung nangyayari. 'Di ba? Concerned siya sa lahat ng mga Pilipino. Kapag ganyan kasi ang isang politiko na inuusisa niya lahat ng nangyayaring hindi maganda, may malasakit sa mga tao yan. Kaya dapat talaga, sila yung mga dapat na nauupo 'Di ba? Ang problema kasi kapag nag-e-eleksyon, nagre-rely lang tayo sa pangalan ng kandidato. Kapag sikat, ay iboboto ko to. 'Di ba? Uy, nasa Batang Quiapo to, sikat to. Iboboto ko to. Ay, artista to, iboboto ko to. Walang iya. ganun kalaking incentive nila. Dagdag pa ng alkalde na may ibang mamabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang akapan sa app. Intindi, no? Kaya Grabe, ako wala akong unlimited, tiwala talaga sa mga nagbibigay ng ayuda. Lalong-lalo na pag galing sa Congress. Pinagpilitan nila yan. Diba? Obvious na obvious, pinagpilitan nilang ipasok yung budget patungkol dyan sa akap na yan, patungkol dyan sa mga Simple lang lahat yan. Lahat yan. Redundant lang. Oh. Ayuda, 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 ayuda. Unlimited po ang kinikita nila dyan. Unlimited ang pera nila habang ang ordinaryong Pilipino na karamihan ay nandiyan sa hanay na yan. Class D, Class E. Halos maghingalo. Hindi alam kung kailan ulit sila kakain. Marami sa atin nakasubok niyan. Eto, unlimited ang pera. Mga magnanakaw kayo, mga animal na kayo. Alam nyo, napakaswerte nila ngayon Kasi nakukonsinte yung mga katarantaduhan nila ngayon. Pero nung panahon ni Tatay Digong, hindi uubra yung mga yan. Pupulutin sa basura lahat yan. Oh, nakikita natin ngayon, no, na halos yung mga nasa taas lang talaga ang mga nakikinabang. Yung mga taong nasa baba, wala. Nasa baba na lang talaga. Maghihirap ka na lang ng maghihirap. 'Di ba? Lalo't-lalo na kung ikaw nangangailangan ka ngayong panahon na to, wala. Wala kang mahihita. Halos sila lang lahat ang nakikinabang. Halos sila ang yumayaman. Hindi nila nararamdaman ang nagiging hinaing ng mga taong nasa baba. 'Di ba?
Hindi nila sinisilip yun. Kasi kung nakikita nila yun, hindi para gumawa ng ganyan. 'Di ba? Hindi sila para gumawa ng ganyan. Wala akong mini-mention na pangalan, ha? Kayo na bahala sa buhay nyo kung tatamaan kayo o hindi. 'Di ba? Ayoko mag-name drop. 'Di ba? Kumbaga sa akin kasi sa reaction ko, bato-bato sa langit, ang tamaan, makapalang muka. No? Pero ito huwag kayong magagalit sa akin dahil si Mayor Magalong nga nagsabi niyan. Inuulit lang po natin. Pero ito nakakapagtaka. At ito'y natanong ko rin kay Kati Binag. Sabi ko, sa dami mo binubulgar, bakit walang gumagalaw sa'yo? Oo. Ito rin. Oo nga, no? Delikado yun kasi marami siyang binubulgar eh. Magalong, Mayor Magalong, may 777 na, may 30-30 pa. Hindi ginagalaw si Mayor Magalong. At ako naniniwala ako, maraming ebidensyang hawak si Kati Binag at meron siyang video. At may nagsasabi nga, kaya untouchable daw ito si Mayor Magalong. Hindi ko alam kung totoo, ha. May mga messages ako natatanggap na ito raw ay may hawak na video rin. Kasi napaka-imposible. May hawak na video si Mayor? Aba, anong video yan? Kaya nagiging untouchable, hindi siya magalaw-galaw. Kung sa bagay, kung ikaw talaga may hawak ang isang matinding malaking ebidensya, talagang hihirapin sila na magalaw ka eh. Lalo na kung sasabihin mo sa kanila na, kapag may nangyari sa akin, ganto, na ikalat ko na yan. Lalabas yan kapag may nangyari, gano'n. Diba may mga ganong bagay? Yung kinakatakot nila. Yung ikasisira ng pangalan nila. Kumbaga ito ano lang, tinitignan lang natin yung naging opinion ni Coach Oli din. Diba? Na ang lulupit ng pasabog niya. Oo. Mabigat. Hindi ginagalaw ng tropa ni Martin. Sila ang direkta sa pool dyan. Kasi kung hindi totoo yan, pwede nilang sabihin, Mayor Magalong, fake news ka. Ipapatawag si Mayor Magalong. Oo. Pero bakit hindi mapatawag? Yung may mga malalaki kasi may mga ganyang balita, di ba? Di ba, Coach? Kapag mga ganyan na medyo may ibinubulalas, may sinasabing ganyan, talagang ang Kongreso, hindi nila pinapalagpas yan. Di ba nakita naman natin si Doc Badoy, tsaka si Ka Eric, di ba pinatawag agad? Pero si Mayor Magalong, hindi nila kayang ganyanin. Aba... sa pasabog, yung mga malalapit sa mga politiko, yung mga dating may kirelasyong politiko, bakit hindi mapatawag? Dahil may video. Kung wala man video, marami silang sasabihin na talagang maraming sasabit. Bakit? Meron silang personal knowledge about it. Kasi kapag inusisa yan, lalabas yan eh. Kapag nagkaroon ng investigasyon, nakikita naman natin investigasyon, di ba usi saan yan? Nakikita nila paano magnakaw, paano mag-addict, paano magbangag. Hala. Di ba? Simpleng-simple nga, Vice President, di sila natakot eh. Dating presidente na si PRRD, hindi sila natakot, pinapatawag. Samantalang ito mga to, ang bibigat na binitawan sa kanila, untouchables, ni hindi mapatawag. Kasi kasiraan nila yan eh. Di ba? Kung alam nilang kasiraan nila, ay ipapatawag ko tong tao na to. Di ba? Kung ano-ano yung pinagsasasabi sa akin ito eh. Di ba? Si FPRRD nga naman, tsaka si VP Sara, bakit pinapatawag nyo ng ura-urada? Hindi nyo naman pwede sabihin na, si Mayor Magalong lang yan, wag na natin intindihin yan. Bakit naman si Ka Eric tsaka si Doc Badoy? Di ba? Patanong lang yung sinabi ni Ka Eric, pero inimbestigahan nyo na kagad, inimbitahan nyo na agad yan. Di ba? Saan ba yun? Kung sa bagay sa di ba? Sa Senado sila pinatawag. Senado ba? Kongreso? Correct me if I'm wrong, mga katunay, Kasi 'di ba, ganun eh. Kapag mayroong Kongreso, 'di ba? Tama ba? Ayan, correct me if I'm wrong, mga katunay Pero eto, si Mayor Magalong at yung mga iba pang may mga matitinding pasabog, kita nyo hindi sila kayang ipatawag. So ibig sabihin, merong iniingatan sila na maaaring mabulgar doon sa investigasyon na gagawin kung sakaling ipatawag sila. Sana ituloy-tuloy ito ni Mayor Magalong itong mga pasabog na to at ako'y naniniwala. May hawak tong malaking ebidensya. Kaya malakas ang loob nito eh. Hindi ka naman basta magtatapang ng ganyan. Kung galing lang sa hangin. Oo. Yung hindi facts. naman siguro tanga. 'Di ba si Mayor Magalong
para isugal niya yung buhay niya o yung sarili niya sa mga ganyang klaseng sinasabi niya lang kung kasinungalingan. Di ba? At saka nakikita ko, naririnig ko parang seryoso naman talaga yung sinasabi ni General Magalong, ni Mayor. Oh, syempre kung sakaling peke ang sinasabi niya at hindi totoo at naninira lang siya ng tao, sino ba ang masisira? Yung mga taong sinisiraan niya ba? Hindi. Siya yun. Di ba? Masisira pa siya. Meron siyang alam. At meron tong ebidensyang mabigat. Nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds, unlimited, halos unlimited. Ayon pa kay Parang Magalong, inasal hindi lang basta porsyento ang nakukuha ng mga korap na mamambabata sa pag-host nila ng payout ng mga ayuda. Di ba corruption yun na paano mo nadi-disburse yung ganon na easily, kaya mong i-disburse yung ganon? Tapos ang nakakalungkot nga nito because unlimited yung funds nila. So in short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila at yung mga nakuha pa nila sa profit dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier. Nako, may mga kilala akong ganyang mga politiko. Ay. Sila na yung supplier, sila pa yung kontraktor. Unlimited ang kinikita ng mga magnanakaw ng mga congressman na ito dito sa mga ayu-ayuda. May porsyento pa dito sa mga proyekto. Grabe. Unlimited, no? Tindi ng yaman nitong mga ito. Samantalang walang natatayong tulay. Etong mga flood control projects, nasisira. Buti pa tong mga to, walang problema sa pera no? Yung ibang bansa, puro na train. Yung kanilang commute system, ang ganda. Sarap siguro maging tropa ng mga to, no? Lagi ka nililibre. Tayo, kakarag-karag itong mga train natin. Ang liit ng bansa natin. Ni hindi natin makonekta. Alam mo, yan yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na magiging programa niya. Itong pagkonekta ng buong Pilipinas. Gamit lang ang isang train. Mantakin mo, nung panahon ni PRRD, wala tayong mga nababalitaang ganito. 'Di ba? Yung mga ganyang katitinding mga ganyan. Halos hindi mo na maano hindi mo na makain lahat ng nadidinig mo. Grabe. Kayang-kayang gawin kasi nagawa na po ito sa ibang bansa na napakalaki. Paano pa kaya sa Pilipinas na napakaliit lang? Alam nyo kung bakit kakayanin ito? Anong sabi ni Pastor Kibuloy? May pera ang Pilipinas Magnanakaw lang yung mga nakaupo. Kaya napupunta sa kalukuhan, hindi umaangat ang mga Pilipino. Pero kung gagamitin sa tama, etong pera, makakaahon tayo. Tama Isipin yun. mo. Ha? Ito nga sinabi sa amin Bakit maganda ang mga gulay sa Baguio? Ito, mayor to ng Baguio. Bakit minsan nasisira? Kasi yung transport system, pag umulan na, pagka gumuho na yung dyan, mga daan dyan, hindi na nila mai-transport ang mga gulay. Samantalang kung may mga tren tayo, from one end, simula sa norte hanggang sa south, i-deliver ng maayos. ng Pilipinas, tren lang. Ang daming makikreate na trabaho niyan. Ang daming negosyong magagawa niyan. Instead na nag-i-import tayo ng mga gulay, prutas, bigas, kung tayo na ang naggumagawa, tayo na nagpuproduce at kaya natin i-transport back and forth kung saan man. Oo. Palitan, trade, buong Pilipinas. Ang dami makikreate na trabaho. Kaso hindi nila maiisip yung mga ganyang bagay kung sarili lang nila ang iniintindi nila. Yung pag-unlad ng Pilipinas kasi, wala na sa isip nila yan. Parang hindi na natin inaasahan yan sa panahon ngayon. Inaasahan na lang natin yung mga yan na magkakaroon ng pagbabago. 'Di ba? Kung magpapalit na tayo ng administrasyon. So, ibig sabihin, 2028, 'di ba? May bago na naman magiging presidente. Maaaring mapalitan, 'di ba? Maging maayos sana, 'di ba? Lahat naman tayo humihiling ng ganun. Yung sinasabi ko kasi na, mapalitan yung administrasyon, ano gusto mo mapalitan yung presidente? Hindi. Pwede rin. Kasi, 'di ba, yung mga taong nakaikot sa kanya, yun ang lalong nagpapasama Ngayon, yung mga tao na sinasamantala yung karuwagan niya. Yung kaluwagan niya pala. 'Di ba? Kasi kapag ikaw maluwag ka, sasamantalahin ka ng mga tao. Hindi katulad ni FPRRD noon, mahigpit. Hindi sila makagawa ng kalokohan. Kasi talagang wala akong ibang taong mapagbabasihan kundi si FPRRD lang. Kasi wala namang ganitong mga bagay na nangyari. Hindi naman naging masama ang naging panunungkulan ni PRRD noong mga panahong presidente siya. Pero ngayon, kung ano-ano ang nababalitaan natin ngayon, hindi ba pinapansin to
'Di ba? Itong mga problema na to, hindi ba nakikita to? 'Di ba dapat binubungkal to? Dapat nire-resolba to? Sino ba ang nasisira dito? Kayo rin. Kaya nga kayo nandiyadyaan sa politika, kaya gusto nyong maupo eh. Para ang mga tao magkaroon ng tiwala sa inyo at magtuloy-tuloy kayo sa serbisyo sa mga tao. Kaso sa ginagawa ninyo, paano magtitiwala yung mga tao kung patuloy nyong ginagawa yung ganyan? Kayo ang gumagawa ng sarili nyong kasiraan. Kaya wag nyong ibintang sa iba na merong naninira sa inyo. Kasi walang maninira sa inyo kung walang nakikitang butas sa inyo para ikasira ninyo. Saan nakapokus ang mga Pilipino ngayon? Ayuda. Bakit? Andyan ang nakawan. Kaya walang asenso Pilipino eh. Oo. Dahil sa mga lintik na politiko na sinasabi nito ni Magalong, unlimited kung magnakaw, lantaran na po sila. Hindi pa pala nila na ilalabas. Intact pa yun. Dahil ang ipinapamigay na lang nila muna, itong mga ayuda na nakukuha nila. Ibinunyag din ng alkalde na maging sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ay may nakapaloob na korupsyon. Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nila yan, ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. At doon sa medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate na ibabalik doon sa politiko. Grabe, no? Ganun katindi. Pati Grabe. medical. Kinakatkong. Itong mga congressman, hindi dapat congressman ang tawag dito eh. Commissioner. Lahat na lang ng bagay may komisyon sila. Lahat may cut-cut eh, no? Pati medical. O, services, Sko, ayusin niyo yan. supplies, jack up nila. Oh. Parang yung ano, yung mga daan, paggawa ng daan, yung mga proyekto na yan, na sila mismo ang contractor, sila pa ang supplier, i-jack up nila yung presyo para meron silang pera. Kaya naman, Grabe. walang naiiwan dun sa proyekto, kita nyo. Gumawa ng daan, saglit lang, giba na naman. Ganyan po ang kinakapuntahan ng korupsyon natin. Wala tayong matino eh. Diba yung sinasabi ko, kung gumawa lang tayo ng maayos na Nakakadismaya train, lang. hanggang sa anak ko, hanggang sa apo ko, hanggang sa apo ko sa tuhod makikinabang. Itong ayuda na yan, wala yan, bukas tapos na yan, bigyan mo yung tao, nanakawin pa yan. Yes. Kinadismaya Mga ilang araw lang yan, ubus na yan. ni Mayor Magalong ang tila kawalan ng pakiramdam ng mga tiwaling mambabatas na ang dapat sanay pakinabangan ng mahihirap nating kababayan Yes. ay napupunta pa sa kanila. Oo. Kung isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng korupsyon. Na Kaya yung mga kababayan natin, tayo lahat, hindi tayo makakaramdam ng kasaganahan ngayong panahon na to. 'Di ba kung ganyan ang nangyayari? Kung tutuusin ng Pilipinas, napakayaman, maraming pera yan. Kung talagang wala lang mga taong gaya nitong... 'Di ba? as if it's now being committed with impunity. Ito. Tapos tigas ng mukha, tatakbong presidente. Diyos ko. Kahit na ipamigay mo pa bahay at lupa mo, hindi ka mananalong presidente. Oo, sigurado yan. Tapos si BP Sara palalabanan mo. Baka ngayon lang kami makakita sa eleksyon, 0 vote. O kaya kung may boboto man sa'yo, mga kamag-anak mo lang. Tinan nyo. Magnakaw ka sa grocery. Pag titinginan ka ng tao, huhulihin ka ng gwardya. Yes. Magbumukha kang tanga. Nakakahiya. Magnakaw ka lang halimbawa ng tinapay. Tasty. Oo. Nakakahiya ka. Pero itong mga politiko, lintik kung magnakaw, milyon, bilyon kung magnakaw. Ang yayabang pa. Sila pa yung laging tama, sila pa yung galit eh, no? Kapag may sumita sa kanila, galit na galit sila. Magnanakaw na kayo, ang yayabang nyo pa. Yung mga magnanakaw ngayon nakabarong. Ang gagara ng sasakyan, ang gagara ng relo. Pag Hindi na mga nakatakip yung mukha eh. nagsalita, akala mo ang lilinis. May bodyguard pa ang animal. Di ba? Social na ngayon ha. Unfair. Well, ano magagawa natin? Binoto nyo eh. Hindi. Ha? Huwag na kayong boboto ng magnanakaw, ha? Please lang. Ayon, natating natunghayan ang video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.